So ito na mga kababayan ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Eto na mga kababayan. Senator Ping Lacson mga kapatid. Nako, tinuluyan na nga talaga itong si Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, may dalawang multong proyekto di umanong nadiskubre. Itong si Senator Ping Lacson mga kapatid sa baluarte ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, wala daw multo dyan sa Taguig. Anong ito ngayon, Alan? Simulan mo nang magdasal Simulan mo na talagang magdasal, Alan. Nag-aantay na si Boying sa'yo. Pero bago na magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin po muna natin itong balita po galing sa Bilyonaryo News Channel and bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Tila tinuluyan na ni Senador Panfilo Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano. Dalawa umanong ghost project ang nadiskubre ni Lacson sa baluarte ni Cayetano. Aray mo. Ayan na, Alan. Paano mo yan ngayon sasagutin? Ano kaya magiging palusot mo dyan ngayon? Ang tanong dyan na Senator Alan Cayetano, saan na kaya napunta yung pondo para sa dalawang proyekto na yan? Diba? Ito yung sinasabi natin mga kapatid. Nagagalit sila, lagi nilang sinasabi na pinag-iinitan daw itong minority bloc. Unti-unti daw silang pinapakulong or iniisa-isa daw silang ipakulong mga kababayan. Paano yan mga kapatid? Mananahimik na lang ba tayo kahit meron ng ebidensya? Diba? Alangan naman mga kababayan, magbubulag-bulagan na lang tayo. Ebidensya na mismo ang nagsasalita mga kapatid. Pamumulitika pa rin ba yan yung mga ebidensya na yan? Hindi ba nga pera ng taong bayan, interest ng taong bayan yung pinaglalaban nyo? Papaano magiging maayos ang sistema ng ating gobyerno kung ito mismong mga nagsasabi na para sa taong bayan para di umano sa interes ng taong bayan yung kanilang ipinaglalaban. Tapos mga kapatid, sa mismong baluarte nila mga kababayan, may mga baho silang tinatago. May mga multo mga kapatid na ayaw silang patahimikin. Diba? Ito na nga yung sinasabi ko mga kababayan. Typical talaga na ugali ng mga trapong politiko itong pinapakita nila Cayetano. Sisiraan yung nakaupo para magmukha silang bida. Tapos sila pala mismo mga kapatid, may tinatago din. Diba? Ito, tuloy natin. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. May hindi bababa sa dalawang pinaghihinalaang ghost infrastructure project sa Taguig City. Ito ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Patuloy niyang sinusuri ang umano'y 6.79 billion worth of budget insertions na iniuugnay kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, nakapagdokumento na ang grupo niya ng hindi bababa sa dalawang case studies. Kapansin-pansin din umano ang dami ng mga slope protection at drainage project na karamihan ay nagkakahalaga ng tig 100 million. Nako. Paldo. Paldo mga kapatid. Pasensya na kayo hindi ako masyado makatawa ngayon mga kababayan dahil natutulog na po yung aking asawa. Pero ganun pa man, Diyos ko. Slope at drainage project? Tama ba yun? Tag-100 milyon, Alan?
kumikitang kabuhayan, mga kapatid. Ito mga pinagagawa nila Cayetano. Inay ko po. And eto baka mamaya sasabihin ng mga DDS, fake news na naman daw. Antayin nyo muna lumabas yung ebidensya. 'Di ba? Talagang sisisirin kasi itong mga kababayan ni Senator Ping Lacson. Kinanti ni Cayetano yung tawag nito, yung kredibilidad, no? Kredibilidad at reputasyon ni Senator Ping. Imbis na nasa hulihan pa sana siya ng pila, ngayon nasa priority lane na siya. Kaya yung mga ebidensya, mga kapatid, express. Di ba, mga DDS, bago kayo mag-react, no, please lang po, pakiintindi nyo po muna, no, yung konteksto nitong balitang ito. May ebidensya, di ba? May mga ebidensya. Biruin nyo, di ba kayo nagtataka dyan? Mga drainage lang, mga slope lang. 100 million? Naniniwala ba kayo dyan, mga DDS? Ngayon, okay lang ba sa inyo na ganyan ang ginagawa ni Cayetano? Diba? Hindi porket nagpapakita si Cayetano ng pagsuporta niya kay Tatay Digong, no, dapat na ring magbulag-bulagan kayo. Huwag ganyan. Diba? Ang mali ay mali. Diba? And maganda to itong ginagawang ito ni Senator Ping Lacson, mga kapatid. At least, 'di ba? Mabibigyan ngayon, no, ng linaw itong mga pagmamalinis nila Cayetano. Dito natin makikita kung ito bang sila Cayetano para nga ba sa interest ng sambayan ng Pilipino yung kanilang pinaglalaban o para lang sa interest ng kanilang bulsa. Di ba, mga kababayan? Ganun lang po yun. Tuloy. Pinagsama-sama, umaabot ang mga ito sa halagang 2.085 billion. Nakaw. 2 billion lang. Okay lang ba sa inyo yan? Mga DDS, okay lang sa inyo yan. 2 billion lang yan. Wala pa yan sa mga naibulsa ni Bangag. Ang pinag-uusapan natin dito is corruption. Regardless of the amount. No? Regardless of the amount, mga kababayan. 'Di ba? Corruption to, mga kapatid. At dapat hindi tayo magbulag-bulagan dito dahil lang sa may sinusuportahan tayong kulay ng politika. Pag tama, sabi nga ni Banat Bay, di ba? Pag tama daw, palakpakan. Pero pag mali, batikusin. Bakit yung mga banateros tulog-tulugan dito? Di ba? Bakit tulog-tulugan kayo dito? And eto, pag lumabas ang ebidensya ni Lacson, no, laban kay Cayetano, nako, siguro kailangan nyo rin sigurong pag-usapan to. Huwag puro pamumulitika. Di ba? Wala tayong magagawa dyan No? Lumabas yung multo Di ba? Lumabas yung multo. Umalingasa yung baho. Tsaka ito. Noong panahon ng 2025 national budget, grabe kayo kung bumanat. Halos isumpa nyo na si Pangulong Marcos. Na kung tutuusin, wala naman talaga dapat kinalaman dyan si PBBM. O tignan nyo ngayon, inakusahan nyo ang Marcos administration, no, na pinakakurap na gobyerno. Pero si Cayetano, no, may kulang-kulang 7 bilyon, mga kapatid. Kulang-kulang na 7 bilyong insertion. Diba? Pinupuna nyo si PBBM na korap? Ano sa tingin nyo itong ginagawa ni Alan Peter Cayetano?
Galit kayo sa insertion, pero itong insertion ni Cayetano okay lang sa inyo. Itong mga ghost project ni Cayetano okay lang sa inyo. Kung pupunahin nyo lang din naman, no, ang administrasyong Marcos, punahin nyo na rin, no, itong mga nakikisakay sa di umano'y korupsyon na ginagawa ng Marcos administration. Unahin nyo itong mga nakikisakay, no, na kaalyado ni Tatay Digong nyo. Kasi nga mga kababayan, nandito na tayo, no, na itong mga numbers of corruption na ito, lumabas lang ito under Marcos administration. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan, sino-sino ba ang involved sa corruption? Di ba? Natural, magiging template niyan ang Marcos administration or magiging part ng title mga kapatid ng corruption ang Marcos administration dahil nangyari ito under Marcos administration. Pero ang tanong, sino ba ang mga salarin, no, sa nangyaring corruption na yan under Marcos administration? Di ba? Yun eh. Yun po yun mga kababayan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo noon mga kapatid, nakakalungkot po talaga. No, na pag inalala itong Marcos administration mga kababayan, isa po ito sa maaalala ng taong bayan na under sa administrasyon ni PBBM, no? Sandamakmak na korupsyon ang naibunyag. Tapos yung ating Senado masyadong nababoy. 'Di ba? Nawala ng kredibilidad ang ng ating Senado. Pero kung lalaliman natin, kung lalaliman lang po natin yung ating pag-intindi sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon under Marcos administration mga kabatid, hindi po ang presidente ang may pakana nito. Tulad dito sa issue ng Taguig, nasandamakmak ang korupsyon mga kababayan. Pwede nyo bang isisi yan kay PBBM? Hindi, di ba? Tulad dyan sa nangyaring pangbababoy nila Cayetano sa tawag nito, sa ating Senado. Tulad dyan sa ginawa nilang pagsira sa imahe ng Senado. Pwede nyo bang isisi yan kay Pangulong Marcos? Hindi, di ba? Kasi nga mga kapatid, hindi naman kagustuhan yan ng presidente. Huwag niyong sabihin sa akin na pumayag si PBBM na gawing taguan ng mga puganting kriminal ang Senado. Huwag niyong sabihin sa akin na pabor si PBBM sa insertion ni Cayetano. Huwag niyong sabihin sa akin na pinapahintulutan ng Pangulo itong mga ghost projects na na-discover ni Lacson sa baluarte ni Cayetano. Make sense naman minsan mga kapatid. No? Hindi porket si Cayetano yung nasasakdal dito sa balitang ito, sasabihin nyo na kaagad na tinitira sila. Tingnan nyo rin ang sinasabi ng ebidensya. May ebidensya Ano magagawa natin dyan? Lahat naman ng kaalyado nitong ni Cayetano, nakitaan naman ng ebidensya. Ano magagawa natin dyan? Di ba? Bakit kaya? No? Kung bakit kaya hindi rin sila mag-imbestiga dito sa mga miyembro ng majority? Kasi, di ba, si Lacson inimbestigahan si Cayetano. Imbestigahan nyo rin yung miyembro ng majority. Kasi kapag may nakita naman kami dyan, no, sa inyong investigasyon na kapanipaniwala naman, halimbawa, nakahanap kayo ng ebidensya na itong si ganito na miyembro ng majority, corrupt din. Wala naman problema. No? Basta lihitin mo ang ebidensya, ha? Hindi gawang AI. Ganon lang yan Pero mga kapatid, tignan nyo ha. No? Halos miyembro lahat ng minority yung napunta sa kulungan. Pero bakit kaya mga kababayan wala silang mahanap, no, na mga ebidensya laban sa miyembro ng ng majority? Kasi wala talaga silang makita mga kapatid na ginawang anomalya ng miyembro ng majority. Maliban lang sa issue ni Villanueva, no, ni Villanueva at ni Escudero. Kasi itong si Escudero at si Villanueva, lumipat lang naman ito galing sa minority mga kapatid, sa kasalukuyang minority ngayon.
Pero the rest dyan, yung 11 na, yung brave 11 senators mga kababayan, no, wala silang mahalungkat. Kaya sinasabi nila mga kapatid na sila yung pinag-iinitan kasi sila lang din lagi ang nakikitaan ng ebidensya. Ngayon, masisisi nyo ba kung meron talagang ebidensya laban sa kanila? Hindi ganun. 'Di ba? Ang ebidensya lagi, no, ang tignan natin. O ngayon, inakusahan nyo si Pangulong Marcos na di umano ganito, siya yung katag team ni Romualdez. O maghanap kayo ng ebidensya, magtuturo mismo kay PBBM. Oh. 'Di ba? Kasi malapit nang bumaba ang pangulo eh. Pag bumaba ang presidente, no, hindi na po siya immune, no? Wala na siyang immunity. Ngayon, pwede niyo na siyang kasuhan kung ilang kaso yung gusto yung isampa sa kanya. Basta may ebidensya. Oh. Ganun lang naman kasimple yan eh. Ebidensya muna, no? Kung totoong involved si Pangulong Marcos sa tawag nito sa corruption na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon, di ipakulong nyo. Oh, di ba yun naman talaga ang gusto nyo, di ipakulong nyo. Oh. Kasi mga kabatid, no, meron naman kasi tayong tinatawag na kalayaan. Kalayaang mag-akusa, no, sa kahit sino na mga politiko. Ang importante, may suportang ebidensya na magtuturo at magpapatibay sa akusasyon mo. Ngayon, kung wala namang bigat yung ebidensya nyo at puro lang hearsay, sorry. Di ba? Sorry. Oh, may batas tayo na sinusunod eh. A man is innocent until proven guilty. Ngayon, kung makakundi na kay PBBM, no, akala nyo may mga ebidensya na talaga kayo na talagang siya ang itinuturo, wala nga kayong maipakita eh. Oh, kung ano-ano ng aligasyon ang binibira nyo sa Pangulo, no? Pero ni isa, no, walang tumagos. Bakit kamo? Nonsense eh. No, puro lang kwento, wala namang kakwenta-kwenta. Puro akusasyon, wala namang bigat yung ebidensya. Oh, ganun lang kasimple yun mga kababayan. No, bago nyo husgahan, bago nyo sirain ang pangalan ng presidente, siguraduhin nyo na yung mga hawak nyong mga ebidensya, itatagos yan. Tsaka huwag kayong mag-alala. Malapit nang matapos ang Marcos administration. Kapag natapos na si PBBM sa kanyang pagiging presidente, vulnerable na siya. Diyan na natin makikita ngayon kung talagang may tira yung mga ebidensya nyo. Pero sa tingin ko, wala kayong maipapakitang ganyan eh. Nagre-rely lang kayo sa mga AI-generated videos. Or sa mga AI-generated na di umano yung mga evidence. Kaya nga hindi nyo ma-impeach yung si Marcos eh. Bakit kamo? Wala. Wala kayong kayang mapatunayan eh, na involved siya eh. Ngayon nangangapa kayo. Di ba? Nangangapa kayo kung sinong congressman ang pwede makatulong sa inyo. Sino ba namang tangang congressman ang babanggain ng presidente na kung saan yung mga inilalatag yung di umano'y ebidensya, wala namang katotohanan. Nagpi-fishing expedition pa kayo. Di ba? Bago kayo dapat mag-akusa, siguraduhin nyo na may basihan. Kasi pag walang basihan, nga, no? Puro kwentong barbero lang yan, mga kapatid. Tuloy. Una nang ibinahagi ni Lacson na ilan sa mga proyektong sinusuri nila ay kinasasangkutan daw ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Pero ipinatupad ng ibang contractor sa ilalim ng isang 5% royalty scheme. May mga kahalintulad din daw na proyektong naigawad sa Top Notch Catalyst Builders, isa sa mga kumpanyang binanggit ni PBBM noong nakaraang taon bilang kabilang sa mga nangungunang flood control contractor. Kaya sila nagagalit mga kapatid, Sa totoo lang, kaya sila nagagalit kay Pangulong Marcos
Dahil tanging si President BBM lang mga kababayan or tanging administrasyon lang ni Pangulong Marcos nabuking or nabulgar itong napakalawak mga kapatid na korupsyon sa DPWH. Si PBBM lang kasi ang may inisyatibo mga kababayan na paimbestigahan ito. 'Di ba? Sa mga nagdaang administrasyon meron ba? Wala. Merong isang nagtangka, mga kapatid, anong ginawa? Pinatulog nila. Hanggang sa dumating na si Digong sa punto na inamin na niya na hindi niya kayang sugpuin ang korupsyon sa DPWH. Paano mo nga ba naman masusugpo yan kung kaisa ka dyan? Di ba, mga kababayan? Paano niya susugpuin yan kung siya mismo kumikickback din dyan? Ngayon mga kapatid na pinaimbisigahan ni PBBM ito at nalantad sa atin yung totoong sitwasyon ng corruption dyan sa DPWH. Binabaliktad nila ang kwento at ginagawa na nila ngayon ng panibagong naratibo na di umano si Marcos daw ang may dahilan dyan. Bago pa naupo si Pangulong Marcos, meron na pong korupsyon sa loob ng DPWH. Malalakas na, mahahaba na yung mga sungay ng mga corrupt dyan sa loob ng DPWH. Dahil nga mga kababayan, mismong mga politiko na nanunungkulan sa ating bansa ngayon, sila mismo mga kapatid ang nagpapalakas sa korupsyon sa DPWH. Biruin nyo, nagkakabilihan ng proyekto. Kahit hindi naman kailangan, natatandaan ko yan noong kasagsagan ng flood control hearing, sabi ni Tulfo, nung merong isang lugar nun na sabi ni Tulfo, hindi naman kailangan ng flood control dyan sa nasabing lugar na yan, pero bakit ginawa niyo ng flood control? Diba? It means, mga kababayan, na yan na talaga ang kalakaran mga kapatid sa Kongreso dati pa. And ito mga kababayan, hindi naman ito kayang ayusin sa loob lang ng 6 na taon. Di ba? Hindi kayang ayusin yan ni Pangulong Marcos mga kapatid sa loob lang ng 6 na taon. Kaya nga ito nga ngayon ang tanong. Pag si Sara ba mga kapatid, ang halimbawa naging presidente, kaya niyang ipagpatuloy yung investigasyon dito? Sa tingin ko, hindi mga kababayan. Kasi itong si Sara Duterte mga kapatid, wala naman siyang alam sa totoong sitwasyon sa ating bansa ngayon. Sa totoong sitwasyon ng korupsyon sa bawat ahensya ng ating gobyerno, hindi niya alam yan. Kala nyo ba? Si Sara mga kapatid nagre-rely lang sa chismis na binabato nitong kanyang mga kaalyado. Alam nyo kung may alam pa si Sara dyan mga kababayan, nakiisa na sana siya dito sa ginawa ni Pangulong Marcos. Napagbulgar ng mga tawag nito, mga korupsyon na nangyayari dyan sa DPWH. Pero nakita nyo ba na si Sara mga kabatid umayon dito sa ginawang ito ng presidente? Hindi, di ba? Kasi nga may mga kamag-anak din siyang may sabit. Kaya ngayon, ang ginagawa nila mga kababayan, para bang reverse psychology. Parang ganun, na kung saan si PBBM na nga ang tawag nito, gumawa ng inisyatibo para imbestigahan ito. Si PBBM pa ngayon, yung kanilang idinidiin. Saan ka nakakita ng ganyan mga kabatid? Kaya pag si Sara, mga kababayan, ang mauupong presidente, ang susunod na presidente ng ating bansa. Nako mga kababayan, kung yung ama nga niya pumalpak, lalo na siya. Di ba? Pag si Sara to mga kabatid, walang mangyayari dito. Lahat yan, thank you yan mga kababayan. Di ba? Alam naman natin kung paano yung laro nila.
Si Digong nga mismo, di ba? Umamin si Digong dati na kung saan mga kabatid, yung mga negosyanteng mga inchik daw na dumikit sa kanya, talagang pinagkakitaan niya. Politika daw kasi, sabi ni Tatay Digong nyo eh. Ganon din to. Kung tutuusin mga kapatid, tignan nyo ang kwento ni Saldico ha. Sa panahon ni Digong mga kababayan, si Saldico dikit na yan sa mga Duterte, mga kabatid. Number 1 commissioner yan noon ni Tatay Digong nyo. Sino ang utak ng flood control ngayon? Si Saldico, di ba? Do you think, mga kabatid, nitong Marcos administration lang yan, ginawa ni Saldico? I don't think so. Nung panahon ni Digong, hindi nga lang flood control yung pinagkakitaan ni Saldico eh. Pati yung sa mga kababayan, mga kagamitan noong pandemya. Di ba yung formally, kumita din si Saldico doon. Ngayong Marcos administration, dito lang siya sa flood control. Di ba? Isipin niyo yan mga kapatid. No? Noong Duterte administration, nandyan lang si Saldico. Maniniwala ba kayo, mga kababayan? No? Na hanggang na nitong Marcos administration lang naging corrupt si Saldico at noong Duterte administration matino siya. Yung Parmali pa lang number 1 na magpapatunay yun sa kanyang mga masamang gawain. Sa madaling sabi, under Duterte administration pa lang mga kapatid, ganyan na ang galawan ni Saldico dyan sa DPWH. Kaya nga galit na galit sila Sara dyan eh. Kasi nga parang linta, no, walang paninindigan si Saldico nung panahon ng kanyang ama, no, kapit na kapit siya kay Digong. Ngayong panahon ni Marcos, kumapit naman siya kay Romualdez, no, tapos tinalikuran niya si Sara. Kaya binira siya ni Sara eh. 'Di ba? Yun po yung dahilan mga kababayan kung bakit sobrang daming alam ni Sara patungkol kay Saldico. Kasi kilala ni Sara mga kapatid ang pagkatao ni Saldico simula pa noong panahon ng kanyang ama. 'Di ba sabi ni Sara dati na alam nyo ba kung sino ang may control talaga ng budget ng Pilipinas? Parang ganun yun. Si Saldico. Bakit niya alam yun mga kababayan? Bakit alam ni Sara yung mga hokus-pokus nila Saldico? Kasi nga under Duterte administration mga kapatid, ganyan na ang gawain ni Saldico. Di ba? So ngayon, tinulak ni Saldico, dinidiin ni Saldico si PBBM. Dahil malapit na kasi mga kapatid ang 2028. Malapit na kasi ang 2028 mga kababayan. May plano na naman si Saldico, no, na dumikit uli kay Sara Duterte. Kasi nakikita na ni Saldico, yamado si Inday. Simple lang magiging arrangement niyan. Sasabihan lang yan ni Sara na, kung gusto mo makabawi sa akin, Saldi, simple lang yan. Idiin mo si BBM. Ganon lang yan mga kabatid. Alam naman natin sa politika, no, na ang kaaway mo ngayon, no, kaibigan mo na yan bukas. Bakit ka mo mga kababayan? Yun na po ang tawag nito. Yun na po kasi mga kabatid ang naging tradisyon eh. No? Mana-mana na lang yan mga kapatid. Ngayon, imposible ba? No? Na magkaroon ng ganyang arrangement si itong kampo ni Duterte at si Saldico? Imposible ba? Hindi. Posibleng-posible yan mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, kapag si Saldico ang nagsalita mga kababayan, no, ay malaki po talaga ang magiging impluensya niya pagdating ng araw kung mag-iimbestiga mga kapatid ang mga otoridad. Ikaw Saldico ikaw talaga yung pinakakuan dyan. Kung gusto mong magkaayos tayo, idiin mo si BBM. Nang sa ganon, makalibre ka. Pwede rin naman siya kasing sabihan ni Sara na, kung ako ang maging presidente, Saldico, no, pwede ka pa rin kumita. Pwede ka pa rin kumita. Basta makipagtulungan ka lang sa amin ngayon para mapabagsak natin si Marcos.
Nako mga kabatid. Napaka-common no, na diskarte yung mga ganyang bagay. At posible po talaga yan mga kababayan no, na mangyari yung sinasabi ko sa inyo. Base pa lang sa karakteristik ni Saldico mga kabatid. Nakita ko na kung paano siya lumaro mga kababayan. Tingnan nyo ngayon, medyo tahimik si Saldi. Pero sa tingin ko, no, bago matapos ang administrasyong Marcos, tsaka yan mas mag-iingay. Siyempre, mga kababayan, pwede nilang gamiting arma si Saldico para kung sino man yung i-endorso ni PBBM, masisira nila ang kredibilidad. Ganon lang yan. Pwede naman kasi nilang sabihin sa kanilang propaganda na, iboboto nyo ba yung i-endorso ni Marcos samantalang si Marcos nga corrupt? Pwede yan mga kapatid, sa totoo lang. No? Kaya ako, inaasahan ko na yan na pagka malapit na ang halalan, no, biglang lilitaw yan si Saldico at uuwi yan dito mga kapatid. No? Uuwi yan dito. Dahil yan si Saldico, gagamitin talaga yan. No? Naniniwala akong gagamitin talaga nila yan para sirain ang anumang plano ng presidente no, sa 2028. Di ba? Ayon pa kay Lacson, ang mga proyektong ito ay nagsimula pa raw noong 2019 at 2020. Nakaw? Patay tayo dyan. Di ba? 2019 at 2020 mga kapatid. Ano nga ba si Lacson ng mga ano nga ba si tawag nito si Cayetano ng mga time na yan? Sa natatandaan ko, noong mga time na yan mga kapatid, gustong-gusto talaga ni Cayetanong makuha no, ang posisyon bilang House Speaker. No, kasi nga, noong mga panahon na yan, si Cayetano po mga kababayan ay congressman. Kaya alam na alam nila yung galawan ni Romualdez mga kapatid. Kasi nagbabase din si tawag na to, itong sila Cayetano sa kanyang naging experience. Alam na namin yan kung paano galawan dyan. Gawain din namin yan dati Panahon na si Cayetano ang speaker ng Kamara. Di ba? Kaya dati gustong-gusto niyang patalsikin dati si Juan sino ba yun? Velasco ba yan? Kaya nga dati mga kabatid, itong si Cayetano, talagang pinilit niya na magkaroon ng term sharing under Duterte administration dahil alam na niya. Alam na niya mga kababayan kung ano yung mga galawan dyan. At alam niya rin siguro no, na yan ang susi kung gusto mong maging bilyonaryo. Inay ko po, Cayetano. Diba? Ano ba yan, Senator Alan? Para nga ba talaga sa taong bayan niyang ginagawa mo? O para yan sa bulsa mo? No wonder kung bakit mga kapatid, no, itong kanyang kapatid mismo na si Lino Cayetano against sa kanya. At naniniwala ako na itong si Lino Cayetano, marami talaga itong alam tungkol dito sa mga kabalbalang ginagawa mga kapatid nila Alan Cayetano dyan sa Taguig. Kaya ikaw, Senator Alan, ako, kasalanan mo talaga yan. Imbis na nasa dulo ka sana ng pila, di ba? Kinanti mo Binangga mo si Lacson O ngayon, nasa priority lane ka na. Tapos yung mga ebidensya, pinapa-express pa ni Lacson. Tapos ka ngayon dyan, Cayetano. Sabi ni Lacson, ilan umano sa mga depektibong proyekto ang may overlapping spans na pwedeng nagbigay ng pagkakataon para sa umano'y kickbacks. Diba? Depektibong proyekto. Anong ibig sabihin nun? Substandard, mga kapatid. Depektibo meaning substandard.
Inay ko po. May mga ghost project din umanong tinangkang kumpunihin. Patuloy pa rin nangangalap si Lacson ng mga dokumento at May mga ghost projects na gustong kumpunihin. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Ghost projects na gustong kumpunihin. Lalim nun ah. Di ba? Pero kahit ano pa yan. Basta may ebidensya. Patay tayo dyan. testimonya mula sa mga informant at testigo. Layunin niya raw mapatunayan ang mga paratang tungkol sa budget insertions at kickbacks. Ayon kay Lacson, sa 70 projects na nakapaloob sa 6.79 billion peso budget insertions sa ilalim ng 2025 national budget, 68 na ang naipatupad habang ang dalawang proyektong nagkakahalaga ng 75 million ay hindi pa nailalabas o hindi pa naoobliga ang pondo. Hindi raw Yun na nga eh. No? Out of 70, 68 na yung naipatupad. So, ang tanong na lang dito ngayon, yung 68 ba na yun, matibay ba? O baka mamaya, yung 68 na yun, mga kabatid, puro substandard. May binanggit na kasi dito na mga depektibong proyekto eh. Pag depektibo, ibig sabihin, tinipid. Tinipid, mga kababayan. Diba? Yan po ibig sabihin ng mga kapatid. So pag tinipid, no, ibig sabihin mga kababayan, madaling masira. Delikado. No? Kung substandard yan, delikado po mga kapatid. Paano yan, Senator Alan? Kailangan mong i-debunk itong ebidensya ni Lacson para no, para malinis mo yung pagkatao mo. Pero kapag hindi ka gumawa ng action, hindi mo kayang i-debunk ito lalo na ngayon, yung kapatid mo kakalabanin ka. Sasama kay Lacson. Nako, mga kabatid, no? Ibang level 'to dahil mismong kapatid niya titistigo laban sa kanya. Ibig sabihin, there is something talaga mga kabatid dyan sa Taguig. Nako, Alan. Remulla is waiting. Boying is waving. raw siya gagawa o mag-iimbento ng ebidensya. Pero dahil sa mga pagkwestiyon umano sa kanyang integridad ni Senator Alan Peter Cayetano, mas pag-iigihan pa niya ang paghahanap ng mga ito. Nako! Ay, Cayetano. Mag-sorry ka na lang. Pero kahit siguro mag-sorry ka no? Wala na ring magbabago dito, mga kapatid. Dahil kung sakali mang magkaayos sila ni Cayetano, tapos magbubulag-bulagan bigla si Senator Ping, si Senator Ping naman nang uusigin ng taong bayan. Di ba? Kaya itong si Cayetano, mga kapatid, wala na talaga to. Di ba? Nakumit na niya yung napakalaking kasalanan niya kay Lacson. At hindi na po ito kayang ayusin, mga kababayan. No? Lalo na itong si Senator Ping, ang pinaglalaban niya po, mga kapatid, is yung kanyang reputasyon. Wala masyadong si Cayetano Shinortcut mo, Cayetano. Ikaw ang gumawa ng dahilan para isunod ka sa kulungan. Wala pang opisyal na pahayag si Cayetano tungkol dito sa ngayon. Dati nang sinabi ni Cayetano na tila dumoble raw ang net worth sa SALN ni Lacson. Ano naman ngayon? Sabi ni Lacson, kumita kasi siya daw sa mga real estate, no? Kung totoo naman yon at may pruweba si Senator Ping Lacson, ano naman sa'yo?
yung problema mo, yung 6 billion, yung kulang-kulang 7 billion mong insertion. Kasi nga, 'di ba, tinuligsa mo dati, no? Ang GAA, ang 2025 GAA. 'Di ba? Pinagpiestahan nyo, no? Ginamit nyo 'yan para sirain ang pangalan ng presidente, tapos ikaw pala may 6.7 billion kang insertion. Aray mo. Oh, 'di ba? Ngayon, nako. Ikaw na talaga, naniniwala akong ikaw na ang kukumpleto sa BGMP. Pero nilinaw ng kapwa niya senador na sa legal at maayos na paraan ito nakuha. Diba? Yan na nga yan eh. Wala namang problema kung biglang lumobo. No? Itong kayamanan ni Lacson, at least, hindi galing sa illegal. Hindi galing sa insertion. Oh, diba? Talagang pinagpawisan niya ni Lacson. Eh yung 25% mo kaya, no, na porsyento sa 6.7 billion. Pinagpawisan mo rin kaya yan? Well, hirap na magsalita mga kabatid eh. Kayo na lang bahala, no, umintindi. 25% kickback, no, sa 6.7 billion. Inay ko po. Reputation damaging ito para sa dating PNP chief. Nangako naman si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na magpapatuloy ang flood control scandal investigation ng komite. Ito na. Ito yung gusto nyo, di ba? Sabi nyo. Inuna pa yung impeachment kumpara sa flood control. Eto na. After ng SONA ng Pangulo, balik na tayo sa flood control. Kanya nga lang, maiiba na to ngayon. Di ba? Maiiba na ang usapan ngayon. Kaya yung 18 cargadores nyo, plus yung idadagdag nyo pa, no, sa 18 cargadores, na kung saan nag-leak na nga yung audio ng meeting nila eh. Tingnan nyo sa Facebook ko. Kasi shinare ko mga kabatid yung audio na nakuha ni Pebbles. Nang doon, kung paano sila nakikipag-bargainan doon. Hindi ko sinasabing totoo yun pero mga kababayan, no, kayo na po bahala humusga doon. Kasi may inilabas nga itong si Pebbles na parang recording audio, mga kabatid, no, patungkol doon sa naging bargainan nila sa mga idadagdag pa yata, no, doon sa 18 cargadores. Nako, galingan nyo yung script nyo. Galingan nyo yung script nyo nang sa ganun matabla nyo yung si Lacson. Talagang magkakasubukan na to ngayon mga kapatid, no, sa pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing. Matira-matiba yan mga kababayan. Una nang sinimula ni Lacson. It's a very powerful committee. Kailangan ko ng vice chairman at saka yung mga members. Diba? Di ba yung mga nagmamadali, meron ho talaga tayo. I'm telling you, meron tayo blood control. Hindi tayo iwas. Target daw nilang pagkatapos ng ikalimang SONA ng Pangulo sa July 27. Bubuuin na ng komite ang mga miyembro nito. Nako. Para sa agenda, Hannah Tia. So yun mga kabatid. Abangan natin yung exciting part. Ikaw, Pedro, ha? Nako, Alan. Ang saklap niyan. Bahala ka dyan sa buhay mo. Sinimulan mo yan. Tapusin mo yan. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta mga kapatid dito sa ating content. Huwag kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang mga kapatid.